Sa simula ng movie ay makikita natin ang isang babae na ang pangalan ay May na umuwi ng Hong Kong galing mula sa China, at may hawak-hawak siyang isang baunan, at pagkadating niya sa kanyang bahay ay itinapon niya ang lahat ng mga pagkain maliban sa isang tila maliliit na dumplings at kinain niya ito. Tinatawag siyang Tita May ng lahat dahil napakatanda na niya, at ang nakakagulat pa sa kanya ay mukha lang siyang 30 years old. Ngunit paano nga ba nangyari ito at ano ang dahilan sa likod nito kung bakit nagmukha siyang bata, at malalaman natin iyan mamaya. Sikat na sikat si May sa paggawa ng dumplings dahil sariwa ito at napakasarap, at ipinagbibili niya ito sa mga tao, at ito ang sikreto ng kanyang kagandahan at kaya siya nagmumukhang bata, at gumagamit siya ng isang espesyal na sangkap sa kanyang dumplings. Isang araw ay pinuntahan siya ng artista na si Mrs. Lee, na ngayon ay hindi na ganun kasikat dahil nag-asawa na siya ng isang napakayamang businessman, at nakikisama na lang siya bilang isang asawa dahil wala na silang pagmamahalan sa isa't isa, at pinakasalan niya ang lalaki para lang sa pera at nang magkaroon siya ng magandang katayuan sa buhay, at ngayon ay tila nawawala na ang lahat ng ito sa kanya dahil tumatanda na siya, kaya't nakikipagrelasyon na ang kanyang asawa sa mga magaganda at mga batang babae. At dahil dito ay sobrang nalulungkot si Mrs. Lee, kaya't ngayon ay nagpunta siya kay Tita May, dahil nalaman niya na may magic ang mga ginagawang dumplings nito, na kung sino ang kumakain ng mga ito ay gumaganda at nagmumukhang batang muli. Ayaw niyang maniwala sa mga marites kaya't humingi siya ng pruweba kay Tita May, kaya't sinabi ni May na ano sa tingin mo ang edad ko, mga nasa 30 years old ka lang, pero ang edad ko ay mas higit pa dyan at hindi mo nahulaan ang edad ko, at ano pa bang pruweba ang gusto mo, at naglalagay nga pala ako ng isang espesyal na sangkap na may magic sa aking mga dumplings, na makakapagpaganda at makakapagpabate sa iyo, at kaya ako bumate at gumanda dahil sa pagkain ko ng mga ito, at kahit walang cream o lotion ay makakapagbigay ito ng magandang resulta sa iyo, kaya't dahil dito ay pumayag na si Mrs. Lee, pagkatapos ay isinerve na ni May ang niluto niyang dumplings. Nung una ay ayaw kainin ito ni Mrs. Lee, at nang maisip nito ang magiging resulta, sa wakas ay kinain na din niya ang mga ito, at naisip niya na ito na lang ang kanyang last option, at mula noon ay palagi na siyang kumakain ng mga dumplings ni May, at naisip niya na baka mga laman ng mga maliliit na hayop ang inilalagay ni May, ngunit binaliwala na lang niya ito dahil ang gusto lang naman niya ay ang resulta. At isang araw ay napansin na ni May na bumate na ang balat ni Mrs. Lee, ngunit ang gusto ni Mrs. Lee ay mas mabilis na resulta kaya't sinabi nito na gumawa ka pa ng mas mabisa, at pagkaalis ni Mrs. Lee ay dumating ang isang babae sa bahay ni May, at kasama ng babae ang anak niya na si Kate na 15 years old, at magiging isang ina na ito dahil sa kagagawa ng kanyang sariling ama. At ngayon ay nalaman na ni May na 5 buwan na pala ang bata, kaya tinanggihan niya ito dahil mahirap ang ganitong kaso. Wala na akong magagawa dyan pero payo ko na tawagan niyo ang isang ospital at may contact ako doon, at maaari niyong ipagawa doon ang gusto niyong mangyari sa bata, at kaya pala siya may contact sa ospital ay ninanakaw pala niya ang mga bata doon, at ito ang kanyang espesyal na sangkap at hindi karne ng kahit anong mga hayop, at ito talaga ang kanyang sikreto. Samantala ay alam ni Mrs. Lee na may kalaguyo na isang staff ng hotel ang kanyang asawa, at hindi na niya matiis ang ganitong sitwasyon, kaya't sinabi niya ito at humingi siya ng tulong kay May. Ngunit tinawagan naman si May ng ina ni Kate dahil lumalala na ang kondisyon ni Kate, at kinabukasan ay pinapunta niya sila Kate sa kanyang bahay, at pinaanak niya ito nang wala man lang gamot dahil mawawala ang bisa ng bata, kaya't sobrang nahirapan si Kate sa panganganak, at makikitang napangisi si May nang makita niya na napakalusog ng bata, dahil ito talaga ang kanyang kailangan upang maibalik ang kabataan ni Mrs. Lee. At dahil napakabisa nito ay magmumukhang bata kaagad si Mrs. Lee, kinabukasan ay nagpunta na si Mrs. Lee sa kanyang bahay, at inilabas na niya ang ipinanganak ni Kate upang ihalo sa kanyang dumplings. At pagsilip ni Mrs. Lee sa kusina ay nakita nito na inihahanda na ni May ang laman upang magiling ito ng pino, kaya't laking takot ni Mrs. Lee nang makita niya ito, at agad siyang nagtatakbo palabas at nagsusuka, at naisip niya na matagal ko na palang kinakain iyon, ngunit naisip niya ang tungkol sa kanyang asawa at ang kanyang sarili, na mas mahalaga ang kagandahan at itsura sa kanya, kesa naman iwanan siya ng kanyang asawa. At pagkatapos ay bumalik na siya ulit kay May, kung saan ay inilagay na ni May ang laman sa ginagawa niyang dumplings, at inihain na niya ito kay Mrs. Lee. At habang iniisip ni Mrs. Lee ang magiging resulta ay enjoy na niyang kinakain ito. At makalipas ng ilang oras ay nakita na ni Mrs. Lee ang mga pagbabago sa kanyang katawan at naging mas masigla na siya ngayon, at tuwang-tuwa siya pag-uwi niya dahil pinuri na ng kanyang asawa ang kanyang kagandahan, at pagkatapos ay binembang na siya nito. Samantala habang pauwi ay dinugo si Kate sa bus dahil sa ginawang pagpapaanak sa kanya ni May, at sa kamalasan ay binawian na siya ng buhay. Samantala ay nagpa-party naman si Mrs. Lee upang ipagyabang ang kanyang kagandahan sa kanyang mga kaibigan, at agad siyang hinangaan ng mga ito dahil bumate na ang kanyang itsura,
Ngunit bigla namang nagreklamo ang mga ito dahil nakaamoy sila sa kanya ng tila amoy ng isang napakalansang isda, kaya't nang mapahiya ay agad siyang nagtatakbo sa banyo at naligo, patgalit niyang tinawagan si May at tinanong niya dito kung anong klaseng bata ang inilagay niya sa dumplings, at sinabi din niya na isusumbong niya ito sa pulis kung hindi nito aayusin ang kanyang problema, at hindi niya alam na nakikinig pala sa kanya ang kanyang asawa, at sa telepono ay sinabi sa kanya ni May na ginamit ko ang bata na ginawa ng isang ama sa kanyang anak, at kalaunan ay mawawala din naman ang mga side effect niyan sa'yo. Kinagabihan ay nagpunta si Mr. Lee kila May upang tanungin ang tungkol sa illegal na business nito, at sinabi ni May na may tindahan lang siya ng dumplings, at pagkatapos ay inihain na niya ito kay Mr. Lee, at makikitang kaagad na itong kinain ni Mr. Lee, at nang makita ni May na may gusto sa kanya si Mr. Lee ay inakit na niya ito, at pagkatapos ay inamin niya na 60 years old na siya at kaya siya mukhang bata ay dahil sa kanyang mga dumplings. At pagkakain ni Mr. Lee ng dumplings ay binembang siya nito, ngunit bigla siyang tinawagan ni Mrs. Lee na pilit siyang pinagagawa ng mas marami pang mga dumplings, ngunit hindi naman niya pinansin ang pakiusap nito at nakipagbembangan na siya kay Mr. Lee. Pagkatapos ay nakita niya si May sa isang salon at nagmakaawa siya na gawan siya nito ng mga dumplings, at sinabi na dito na hindi issue sa kanya ang pera at binigyan niya ito ng tseke, ngunit hindi naman siya pinansin ni May at sinabi nito sa kanya na wala ng mga dumplings, at laking gulat ni Mrs. Lee sa biglang pagbabago ng ugali ni May kaya't galit niyang nilayasan ito, at pagkaalis niya ay tinawagan naman ni Mr. Lee si May upang lihim na makipagkita ito sa kanya, at pagkatapos ay ipinakita ang dalawang mga pulis na nagmamadaling pumunta sa apartment nila Kay, at nakita ng mga ito na pinatay pala ng ina ni Kay ang kanyang asawa dahil sa ginawa nito sa kanyang anak, at lumayas si May sa kanyang apartment nang malaman ang balitang ito, at pagpunta ni Mrs. Lee kay May ay nakita niya na ni-raid ng mga pulis ang apartment nito, pagkatapos ay nagpunta na si Mrs. Lee sa ospital kung saan ay kinausap niya ang kalaguyo ng kanyang asawa, at sinabi nito sa kanya na 5 buwan na ang dinadala nito, at nangako sa kanya si Mr. Lee na babayaran siya ng malaking pera kapag nanganak siya ng isang malusog na bata. At natuwa si Mrs. Lee sa kanyang narinig at sinabi niya dito na ilaglag mo iyan at babayaran kita ng doble sa ipinangako ng aking asawa sa iyo, at agad na pumayag ang babaeng masahista sa kanya, at pagkatapos ay sinabi ni Mrs. Lee sa doktor na huwag kang gagamit ng kahit anong gamot sa kalaguyo ng kanyang asawa, at ngayon ay alam na natin na gusto na din pala niyang gumawa ng sarili niyang dumplings upang mapanatili niya ang kanyang kabataan at kagandahan, samantala ay makikita natin si May na naglalakad sa isang kalye habang dala-dala niya ang kanyang mga gamit, at makikita naman natin na tinatadtad na ni Mrs. Lee ang isang sariwang laman upang gumawa ng kanyang sariling dumplings. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.